Ito mga ka-workshop, RS125 Fi. So, ang problema nito, nalolobat siya. Ngayon, chinek natin. Bago naman yung battery nito, pinalitan namin ng bago. Kasi nung dinala to una sa akin, lobat yung battery. Pero, ang kanyang wiring, all stock lang. Ayan, wala kang makikitang ginalaw, wala kang makikitang dinagdag sa motor niya. All stock lang, ayan. Wala kang makikitang ginalaw, wala kang makikitang dinagdag sa motor niya. Ngayon, kaya ang hinatol natin, lobat kasi nagcha-charge naman siya nung dinala rito. Ngayon, bumalik after 2 days, 3 days, yan. So, lobat ulit. So, ngayon, kinarge ko yung battery niya. So, may laman na yung battery, nag-charge ng konti. Pag in-on, okay naman, may neutral. Ang problema, walang push start. Yan. Pero may busina. Yan, may busina mahina. Kasi hindi pa masyadong full charge. Yan, mahina yung busina. Pero walang push start. Sa kickstart, umaandar siya. Ngayon pag in-on, dapat gagana yung kanyang fuel pump. So, pag in-on yung susi, in-up ko, on natin. Dito yung fuel pump. So, ayan, wala kayong maririnig na tumutunog dito. So, sa fuel pump niya. Tapos yung kanyang regulator, stock lang. So, hindi pa naman sirata dahil almost new pa, bago pa. Ayan. Yung chinek ko to, pinaandar ko. So, kickstart muna natin. Yan, sa kickstart, umaandar siya mga ka-workshop. Ngayon, check natin yung charging system niya. I-check ko kung okay pa yung kanyang rectifier, no? So, etong kulay yellow, dapat iilaw yan kapag tinest light natin, naka body ground. Tapos test light yung kulay yellow. So, ayan, nailaw naman. Ganon din dapat yung kulay white. So, ayan, okay naman. So, ibig sabihin, buo yung kanyang stator. Tapos, nagcha-charge din siya dapat. Ayan. Kasi unang-una mga ka-workshop, kung sira na tong kanyang rectifier regulator or yung kanyang stator, once na malobat yung kanyang battery, so, ganitong brand ng motor, Fi, hindi na to aandar. Once nasira tong rectifier regulator or yung kanyang battery, hindi na siya aandar, totally shutdown na kahit sa kickstart. Hindi na aandar yan. Kasi wala nang magpuproduce ng kuryente papunta sa kanyang fuel pump. Ngayon, kaya nang naman siya umandar, once na kinit mo, magpuproduce ng kuryente, mabubuhay si fuel pump. Kasi yung galitong regulator or rectifier, may yung capacitor, ayan, nandito yan. Kaya umaandar siya. Pero sa push start, at bakit siya nalolobat, yun ang tanong mga ka-workshop. So, ayan. Bakit siya nalolobat? So, ba't wala siyang power? Yan. Dito, walang power. So, ngayon, connect natin siya. I-check mo tong dalawang red. Etong dalawang red, dapat parehas tong may power. So, kasi itong dalawang red, yun, ano yan, nakarekta sa battery. Tsaka ito dapat may power din, itong red na may yellow. Ito naman red na may yellow, power na to sa fuel pump, no, para gumana yung fuel pump mo. Yan red na may yellow na yan. Tsaka yun, push start mo. So dapat yung parehas may power. So chinik ko to. Yan. Dapat iilaw siya kahit naka-off ang makina mo. So kung mapapansin nyo, ayan, walang kuryente. Walang kuryente itong dalawang to papunta sa battery. Pero pag in-on mo, ayan, naka-on na yan, no? Ayan, naka-on. Dito sa susian, meron siyang kuryente. Ayan. Itong kulay red na to, tsaka red na may blue. Ayan, ayan, may kuryente siyang mahina. Ayan. So, ayan. So, ibig sabihin, meron siyang kuryente. So, ang problema, nawawalan ng kuryente dito. So, yun ang hahanapin natin kung bakit nawawalan yan. So yun nga mga ka-workshop, wala nang power tong dalawang to, na dapat meron power siya. Ayan, kung makikita nyo. Ngayon, tutuntunin nyo, hahanapin nyo yung wire ng dalawang to. Etong red kasi, papunta to sa battery or galing sa battery. Ito namang
kulay red na may yellow, papunta rin yan sa battery pero wala siyang power. Ayan. Pero naka-on na yung susi niya. Makikita niyo. So, ayan. So, ibig sabihin, okay naman. Sa susian niya, walang problema. So, dumadalo yung kuryente papunta sa accessory line. So, ayan. Kaya may ilaw, makikita niyo. Naka-on na yan. Walang power yon. So, dito niyo yung makikita sa part na to. So, ayan. So, ito yung hinahanap natin. Dapat may power. Lipat lang kayo dito. Ayan. So, itong dalawang to, hanapin nyo dyan yung 2-wire. Ayan. Itong kulay, ayan, nakikita nyo siya, ayan, oh. Yun, red na may black, tsaka yun, red na may yellow. Ayan, tutok lang natin. So, ayan. Dapat may power to parehas, kasi ito yung galing sa battery. So, ayan. Kung makikita nyo may power. Sa kabila, dapat meron din. So, yung kabila, wala. Ayan. Dapat may power yan. Ayan, nagkaka-power siya. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng loose contact dito. Ayan. So, eto kasing side na to, etong kabilang to, papunta to sa battery, sa loob yan. Pasok siya doon, punta siya sa battery. Daan niya sa fuse. Tapos, eto naman, tong dalawang to, etong may kulay na to, ayan, makikita niyo yan. Ayan, yun. Nakita na natin agad. Ayan, oh. Nakita nyo, ayun. Nung hinila natin, putol. Ayan, oh. Ayan ang salarin, mga ka-workshop. Kaya walang power na dumadaloy sa iyong rectifier regulator para mag-pump ang iyong fuel pump at para mag-push start. Ayan, oh. Putol, oh. Hinila ko lang to. So, nakita nyo naman, tinanggal natin yung tape. Ayan, putol. So, etong red na may yellow, ayan. Ayan. Yung red na may yellow, ang natanggal ang connection. Ayan. Red na may yellow. Ito yan, oh, mga ka-workshop. Nakalagay yan dito sa may rectifier regulator. Ayan. Red na may yellow. So, kaya wala talagang kuryente, naglolo ko. So, dama yung kanyang charging kasi yan papunta yan sa charging, no? Punta siya sa battery. Galing siya dito doon sa may rectifier. Papunta siya dito sa kabila, papunta sa battery. Yan. Eh, ang problema putol, paano? Walang magcha-charge. Malolobat ka talaga. So, ayun ang naging problema. So, inisip ko rin yun. Kasi nga, unang hatol ko talaga rito, battery. Kasi lobat talaga siya. Pero, nagcha-charge. Siguro yung pagkakataon na yun, nakadikit pa to ng konti dito sa kanyang pin terminal sa loob. Kaya nagkakaroon ng charging. Kaya, battery ang hinatol. Ngayon, bumalik. Sabi ko kasi sa kanya, pag nalobat, balik siya. Hahanapin natin yung problema. Yung bumalik na nga si sir. Ito. No, ayan. So, syempre, detect natin. Yan ang naging problema. Medyo inisip ko rin bakit ganun. So, yun. Dahil nga walang power to, walang magpo-produce ng kuryente. Ayan. So, unang hinala rin, ito. Sabi ko, wag muna natin palitan. Wag muna i-full wave. So, hanapin muna. Kasi nga walang power. So, kahit i-full wave to, wala rin. So, babalik lang si sir. Masisira tayo. Sabihin gastos siya ng gastos. Yan, ito lang ang problema. Kasi hindi mo naman pag-iisipan na ito ang problema, naputol to dahil nga yung kanyang wiring stock lang. Ayan si sir, di ba? Sir, pure stock lang, no? Oo. Yan, stock lang, walang nakalagay. Bago bago na nakuha to . So, yan. So, ito ang salarin. So, agawin natin yan. Tatanggalin natin yung pin niya sa loob, papalitan na ng bagong terminal pin. Ayan. So, papalitan natin yan, tapos test na natin. So, ayan na mga ka-workshop, nabalik na natin, napalitan na natin. So, saksak na lang natin siya rito. So, kung kanina, yan. Kung kanina, nasaksak na natin, kung kanina walang power to.
Ngayon check natin, naka-off yung kanyang susi, check natin, kailangan magkaroon na siya ng power. So, body ground, task gamit ng test light. So, kanina wala tong power tong dalawang to. O, etong kulay, red na may yellow, wala yan. So, ngayon, so, ayan, nakita nyo. Milaw na, red na may yellow. Ayan. So, pares na siyang may power. So, nasupplyan na siya ng kuryente galing sa battery. So, pag inon natin susi, tanggalin muna natin yung charger. So, kinarge natin yung battery. On natin yung susi, kailangan gagana sa fuel pump. Kanina hindi gumagana yan, ngayon test natin. So ayun, gumana na siya, lakas na ng busina, push start. So ayun na. So okay na, yung problema ni Sir, ayos na. Yun lang ang problema to. Ang galing! Ang galing! So ayan. So kaya mahalaga rin mga ka-workshop na marunong ka mag-analyze ng wiring ng iyong motor. So hindi lang basta-basta bili or palit ng pyesa, dahil yun nga, gagastos ka ng gagastos, malaki gagastosin mo. Tsaka isa pa, doon kayo sa trusted mechanic nyo o trusted electrician nyo para hindi kayo mapagastos ng malaki. So yun, okay lang yung battery, kasi yung battery pwede kang may reserva, pero yung mga ganito matagal naman masira yan, yung mga ganito regulator. Tsaka isa pa, mahal to, hindi ganon. Tapos baka palitan pa yung ECU, so malaking problema, mas magastos. So yun lang, mayroon ka mag-analyze. Tsaka isa pa, napakahalaga mga ka-workshop na mayroon ka talagang test light. Yan. Tapos alam mo yung color coding ng mga motor mo para mas madali mo ma-detect kung saan ka magte-test ng problema ng motor. So yun lang mga ka-workshop, sana meron ako sa inyong na-share, naibahagi na konting kaalaman, konting idea about sa pagta-troubleshoot ng ganitong klaseng problema. So ride safe sa atin lahat mga ka-workshop. So ito pa actually si Sir yan. So, bati mo na Sir. Shout out. Yan. So, okay na. Hindi na ibebenta to ni Sir. Okay na. So, hindi nyo, hindi na ayos.